Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina ay muling natalo ang New Orleans Pelicans laban sa Indiana Pacers sa score na 119-104 at nanguna nga dyan ng 21 points and 10 assists si Tyrese Haliburton. Dahil sa talo na ito ay bumagsak na ang record ng Pelicans sa 5 wins and 22 losses ngayong season. Yan nga ang worst record sa buong Western Conference. Inulan sila ng mga injuries. Out pa din nga si Zion Williamson, Brandon Ingram, Jordan Hawkins at Jose Alvarado. Kakabalik lang din ni DeJounte Murray, CJ McCollum, Herb Jones at Trey Murphy sa kanilang lineup mula sa mga injuries. At dahil nga dito ay hindi lamang si Brandon Ingram ang nasa trade block. Bagkus ang buong New Orleans Pelicans roster, bukod na lamang kay Trey Murphy, Herb Jones at Yves Missi ay nasa trade block ayon kay Mark Stein. So ibig sabihin nga nito kahit si Zion Williamson, CJ McCollum at DeJounte Murray ay posibleng malipat ngayong trade deadline. Even Jose Alvarado at hindi lang si Brandon Ingram na may expiring contract. Tiyak nga na magiging maingay ang pangalan nila Zion Williamson sa trade rumors, subalit mas dapat titigan dito ang tulad nila Jose Alvarado o kaya naman DeJounte Murray na hindi man kasing laki ng pangalan ni Zion, subalit posibleng maging difference maker sa isang playoff team upang maitulak ito at maging championship level team. Imagine ang Milwaukee Bucks madagdagan ng solid defensive guard Alvarado mula sa kanilang bench. Malaking tulong nga yan mga kaibigan. O kaya naman ang Spurs makuha ulit si DeJounte Murray. Magkakaroon nga ito ng malaking impact sa mga playoff level teams. Tiyak na magiging busy ang Pelicans bago sumapit ang trade deadline at makakatanggap sila ng madaming tawag sa iba't ibang teams, lalo na't mukhang tapon na nga ang season na ito para sa kanila dahil sa mga injuries ng kanilang mga players. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang nakuha naman ng Los Angeles Lakers ang dominant win laban sa Memphis Grizzlies kung saan umabot sa 23 points ang kanilang lamang sa pagbabalik ni LeBron James sa score na 116-110. Nagtala sa LeBron ng 18 points, 7 rebounds, 7 assists and 2 blocks on 41% shooting sa field. Subalit dominante nga si Anthony Davis sa matchup nila ng former Defensive Player of the Year winner Jaren Jackson Jr. Nagtala si AD ng 40 points, 16 rebounds, 2 assists and 2 steals on 68% shooting sa field at 19 points, 8 assists naman si Austin Reeves. Bukod sa kanilang tatlo ay wala nang iba pa na nakagawa ng double-digit scoring sa team ng Lakers. Habang si Ja Morant naman ay 20 points, 7 rebounds and 6 assists din sa game na ito. Subalit may kasama nga yan na 7 turnovers on 6 of 21 shooting sa field at 28.6% shooting sa 3-point line. Big win nga ito para sa Lakers dahil napakalakas nga ng Grizzlies team na ito lately. Bago mag-umpisa ang game na ito ay naipanalo nila ang 10 sa huling 11 laro nila. 1 loss lang nga sila mga kaibigan sa last 11 games. Ngunit mabalik tayo kay Anthony Davis. Madaming fans ang bumilib sa solid performance na ito ni AD. Subalit andun nga ang katanungan kay AD regarding sa consistency niya. Dahil hindi nga alam ng mga fans kung anong klaseng Davis ba ang makikita nila sa susunod na game. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?